nadadapa, bumabangon. Gaya ng puno, hindi pumapalag. Okay, pag-usapan naman natin ang tungkol sa pagiging nice guy. Isa sa mga pumapatay sa ating mga lalaki ay ang pagiging mabait. At hindi natin alam na may pagkakaiba pala ang pagiging mabait sa pagiging mabuti. Pag sinabi natin kasing pagiging mabait, nagpapakita ka lang ng magandang facade o tinatawag nating fraud. Kumbaga, pakitang tao kadalasan yung pagiging mabait. Halimbawa, kung hindi ka sang-ayon sa pambubuling ng isang tao para lang ma-please yung mga kumakausap sa'yo, magpipretend ka na ayaw mo dun sa tao yun o wala ka na lang sasabihin. Yes, even silence itself, pwede yung maging manifestation ng pagiging mabait. Kaya nakakasira din yan ng ating pagkatao. Kasi yung pagiging mabait, overrated na siya. Minsan ginagawa ng pagtakas sa problema yung pagiging mabait para lang hindi na mapag-usapan. Pero ang ginagawa natin, alam nyo, tinatago lang natin yung problema, hindi natin nilulutas. Kasi kapag gusto mong lutasin ang problema, kailangan go beyond pagiging mabait. Maging mabuti ka sa halip. Ano naman yung pagiging mabuti? Pag mabuti ka kasing tao, gagawin mo pati yung bagay na pwedeng ikagalit ng iba. Ang tunay na kaibigan, sasabihin niya sa iyo yung ayaw mong marinig, kung yun yung dapat mong marinig. Kapag hindi ka aware, kunwari, na sabat ka ng sabat tuwing may kumakausap sa iyo, kapag tunay na kaibigan ng kaharap mo, sasabihan ka niya na, alam mo, kaya walang gusto makipagkaibigan sa iyo, walang gusto magstay sa relationship nyo kasi ganyan ka. Hindi mo pinapatapos yung nagsasalita. Kumbaga, hindi ka talaga nakikinig. Pinapadaan mo lang sa tenga mo, sa isang tenga, nilalabas sa kabila. Hindi talaga tumitimo sa iyong puso yung sinasabi ng partner or kaibigan mo. Kaya, sa pagitan ng dalawa, let's choose to be good. Maging mabuti. Huwag lang simple maging mabait. Pwede tayo maging mabait depende sa konteksto. Kasi kung yung trabaho mo pakikipag-usap sa clients, part na ng procedure, yung ibigay mo yung best mo, yung maging agreeable. Yung mga ganong cases, pwedeng maging exception. Kapag trabaho lang, hindi naman, yun, kabutihan talaga yun. Kapag part talaga ng ethical framework nyo, parating maging banayad sa pananalita pagdating sa clients, nagiging mabuti ka. Yung pagiging mabait lang kasi, wala siyang moral foundation, kumbaga. Kasi yung pagiging mabait, pwede mo ring gamitin yan para i-encourage mo yung kabilang party na gumawa lalo ng masama. Kaya ganyan naaabuso yung kabaitan. Kaya bilang mga lalaki, i-give up na natin yung maging nice guy all the time. Kasi kapag nice guy ka, magagamit ka, hindi ka pahalagahan. Bilang isang tao, kasi ang tingin lang naman nila sa'yo kung parati kang available, yes ka ng yes sa mga appointment, sa mga invitations, hindi ka nagno-no kasi natatakot kang ma-reject. Alam mo, bumababa yung value mo. Kapag masyado kang available, hindi ka na valuable. Kaya kung gusto mo maging valuable, unahin mo yung sarili mo. Pahalagaan mo yung oras mo. Kapag naharap ka sa isang sitwasyon kung kailangan mong mamili, talaga naman mga kalalakihan dyan, mga fellow nocturnes, pati rin babae, pati rin yung mga binabae kasama kayo. Darating tayo sa punto kung saan mamimili talaga tayo between two good choices. We have to pick the better one for ourselves. Kaya dyan nangyayari ang wisdom, ang maturity. Kaya hasain natin yung ability natin na malaman kung ano ba yung mas better. And let's not settle for yung okay lang. Kasi tayo din lang naman malulungkot. At kung malungkot tayo, hindi tayo well, para natin mapaglilingkuran yung iba, di ba? Kaya sa sandaling ito, gusto ko pagmunihan mo, ikaw ba talaga ay nice? O ipapagamit ka lang? Kaya kung gusto mong maging strong, piliin mo maging
kontrabida. Sabi nga na isang kata, di ba? Maginoo, pero medyo bastos. Mahulog ka man sa